May kakalikutin ulit tayo, isang printer Canon G2010. So ang problema nito mga kalikot, nagpi-paper jam siya. Lalo na kapag tuloy-tuloy yung ipiprint natin, yung unang print niya okay pa siya. So yung pangalawang print niya, doon na siya mag-paper jam. So yan yung i-check natin mamaya mga kalikot. Nasubukan na rin natin nag-print, kaso nga yun yung problema niya. Yung pag nagpiprint siya, yung una, nagpiprint siya, kaso yung pangalawang bond paper, doon na siya mag-paper jam. So yun yung ito-troubleshoot natin mamaya mga kalikot. Bago ang lahat, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-like at saka i-share yung ating video. Tapos kung gusto nyo mag-comment sa ating comment section mga kalikot, kung may itatanong kayo sa mga ginagawa natin, so open naman yung ating comment section. Kapag nagustuhan nyo guys yung ating mga video, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Subukan natin mga kalikot, and power na natin. Para at least makita nyo rin siya mga kalikot. Ang may-ari pala nito mga kalikot sa barangay hall ng Laglag San Juan, La Union. Try natin mag Xerox. So nilagyan na natin yan ng i-copy niya. Check natin kung magpi-paper jam siya mga kalikot. Ayun, so una pa lang nagpi-paper jam na kagad siya mga kalikot. Ayan o. Bali nahugot niya yung isang bond paper pero stuck na siya. Dito naman sa kanyang tray, wala naman tayong nakikitang barado. So, kung hindi natin makuha mamaya yung troubleshoot niya, so kung wala naman tayong nakikitang nagbara, babaklasin na lang natin yung printer mga kalikot. Ayan mga kalikot, sinubukan ulit natin siya. Minsan nagpiprint, minsan hindi. So ngayon naman nagprint siya. So kanina nag-error. Bali ang gagawin na lang natin mga kalikot, baklasin natin, check natin dun sa loob baka may mga ibang bara or barado siya. Tapos linisin na rin natin yung encoder disc niya at saka yung encoder strip. Tapos check natin dun sa tray niya kung may bumara. Tapos check na rin natin yung kanyang mga pick-up roller. Babaklasin natin itong printer mga kalikot. I-share ko rin kung paano tayo mag disassemble at saka i-assemble itong Canon G2010. Tapos i-check natin kung may mga bumara dun sa loob or dumi. Kasi minsan okay naman mga kalikot kung barado sana yung tray niya, hindi sana makakapag-print. So minsan kasi nakakapag-print naman siya. Pati rin yung rubber ng kanyang pick-up roller kung baka manipis na siya kaya hindi niya nahuhugot yung ating bond paper. I-check rin natin. So disassemble muna natin siya mga kalikot. Una, tanggalin muna natin ito mga kalikot. Ganon din dito sa kabila. Tapos ito, nabaklas na natin yung mga cover niya mga kalikot. So ganito guys, yan. So linisin natin yan. Isa rin yan kung bakit nagpi-paper jam yung isang printer. Habang nakabukas na siya, linisan natin ito, yung encoder disc niya, encoder strip. Linisan na natin lahat habang nakabukas pa siya kasi nga ang hirap baklasin itong Canon G2010. So marami siyang alikabok Kaya linisin muna natin ng maigi mga kalikot.
Sa bagay, kapag may problema sa kanyang pickup roller, ayan, mayroon tayong available na parts. Check naman natin dito sa harap. Bale, wala namang bumara na mga papel. Try ulit natin mag-print mga kalikot. Check natin kung saan siya pumapalya. Ayan, so okay naman oh. Bale, nilinisan na rin natin kanina. So kung may barado sana dyan, hindi sana papasok itong bond paper natin. Minsan mga kalikot, yung sensor na to, minsan natatakpan yan ng alikabok ng bond paper. So kailangan din natin linisan. Magandang panglinis mga kalikot ito, yung lighter fluid. Tapos mamaya linisan rin natin yung mga contact, pati dito mga kalikot. So kahit yung sensor doon sa kanyang paper sensor, lilinisan rin natin mamaya, pati yung kanyang ribbon. Ito din yung lilinisan natin yung kanyang paper sensor. Okay naman yung play niya. Ayan, bumabalik siya. So, baklasin rin natin to. Linisan natin yung mismong sensor. Ganon rin yung ribbon niya. Linisan natin yung contact. Ayan. Linisan rin natin mga kalikot yung mga ibang ribbon na to kasi ano, parang may alikabok siya na may kulay. Ayan o. Linisin rin natin pati yung slot or lagayan ng ribbon, tapos pati yung contact ng ribbon. Nakabit na natin lahat ng mga ribbon mga kalikot. So yung nasa gitna na to na ribbon mga kalikot, yung lagayan yan may lock yan. So kailangan sikwatin nyo siya dito sa may side na to. Tapos kapag ilock naman, itulak nyo lang. Ilagay muna natin yung switch ng kanyang scanner. So ito guys, kailangan nasa ibabaw to. Ganon rin yung nandito mga kalikot. Yan. Unahin muna natin na ipasok dito sa left side natin mga kalikot, yung kanyang pinakabisagra. Yan, paganyan natin siya. Tapos isunod natin dito sa right side natin. So ibuka nyo lang yung pinakakabitan niya. Ito, yan. Tapos ipasok na rin natin itong mga ribbon niya. So itong dalawang ribbon sa scanner niya, nilinisan na rin natin yung contact. Tapos ibalik natin yung pinaka-stand niya. So ito kasi yung ipapasok natin, oh. Yan, oh. Ayan. Tapos yung sa side na to mga kalikot, may spring yan, yung tinanggal natin kanina. Dito natin ilalagay yung isang spring. Dito mga kalikot, may butas siya dito. Hindi yung butas na ito mga kalikot kasi nandito yan. So dito yung butas niya, no. Yan, nakaganyan siya. So kailangan ikabit muna natin yung spring. Ayan. Tapos pasok na natin dito. So ayan siya mga kalikot. Iangat muna natin mga kalikot. Ayan. Tapos ilagay na natin yung side cover niya mga kalikot. So unahin muna natin dito sa may unahan. Dito guys, oh. Ipasok muna natin ng ganyan. Ayan. Tapos maglalak rin siya dito, tapos dito. Bago natin ilagay yung side cover niya, ikabit muna natin itong mga ribbon.
ribbon to ng scanner. Same ulit, unahin muna natin dito sa bandang harapan na ikabit. Yan o. Yan, mas madali. Tapos ikabit na natin yung back cover niya mga kalikot. Bali nalinisan na rin natin siya. So unahin muna natin yung bandang ibaba na ipasok mga kalikot dito. Yan. Ayan. Saka natin i-screw dito. So sana masundan nyo yung disassemble natin tapos assemble. So ganun lang mga kalikot. Tapos ito naman mga kalikot, unahin nyo to banda sa ibaba. Ito, bago itulak itong dalawang lock nya. Yan, itaas nyo muna tapos ibaba. Yan, saka nyo itulak. Same ulit dito sa kabilang cover ng ink tank. Ipasok muna natin ito. Yan, bago natin itulak itong mga lock. Itaas nyo muna tapos ibababa natin. Yan, tapos tulak. Tapos ito naman mga kalikot, iangat nyo to. Ayan o. So kailangan nakapasok dito yung ito. Yan, ipasok muna natin ng ganyan. Tapos ipasok natin to. So pwede rin. Yan. So ganyan siya mga kalikot. Ganon rin dito sa kabila, iangat ulit natin to. Yan. Yan. Okay na lahat mga kalikot, pwede na natin i-test. Try na natin mga kalikot, bali magka-copy na lang tayo. So ito na lang yung i-copy natin. Subukan natin mga kalikot na tatlong copy na sunod-sunod. Check natin kung magpi-paper jam pa siya. Check natin kung sunod-sunod yung print niya na hindi na siya nag-paper jam. Sinubukan natin siya mga kalikot, ganun pa rin. Una pa lang, error na kaagad. Ayan o. Error 02. Yan. Yan, nagprint ulit siya mga kalikot. So, mukhang may problema ata yung mga pick-up ruler niya. So, kung ganun pa rin siya mga kalikot, try natin na palitan na lang kasi may mga spare parts naman tayo. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating Canon na G2010. So, ganun pa rin siya mga kalikot, nagpi-paper jam or nag-i-error. Yung error niya, A02 at saka A03. So, i-check natin dito. Parang nahirapan gumalaw yung lower fader niya. So, babaklasin natin to buo dito sa likod. Share ko na rin kung paano natin siya i-disassemble dito banda. So, yung una na disassemble natin, nabuo na natin siya. Pero, yun nga, may problema pa rin. So, dito na tayo magsisimula ulit. Tanggalin lang natin itong mga ribbon.
Nabuksan na natin mga kalikot, natanggal na natin yung cartridge assembly niya at saka yung kanyang tray. So dito guys, ayan o, maraming dumi. Baklasin natin yung mga pad niya tapos linisan natin. Ayan o. Yung pad lang yung tatanggalin mo tapos yung kanyang tray. So ganyan siya, kaya sobrang hirap kapag binaklas yung ganitong model na printer, yung Canon G2010 tapos G2020 pataas. So ganito siya kahirap mga kalikot. Yan o, kapag nagtanggal ka ng mga pad nya dito, babaklasin mo talaga lahat buo. So ganyan siya kahirap. Dito guys, ayan o, may mga stapler siya. So baka mamaya ito galing doon sa tray nya. So isa rin to kung bakit nagpi-paper jam. Ilagay na natin yung pad nya mga kalikot. So ito guys, nahugasan na natin to. Kung gusto nyo magpalit ng bagong pad mga kalikot, pwede naman. So ito kasi hindi rin alam ng may-ari na nilinisan natin. So ibalik na lang natin siya. So hinugasan na natin to tapos binilad sa araw para medyo tumuyo siya. So ilalagay na lang natin tapos assemble ulit natin. Kung paano natin siya tinanggal, ganun rin yung pagkabalik natin mga kalikot. So mas maganda talaga kapag nagbabaklas kayo ng mga printer, lalo na itong Canon mga kalikot, na mas maganda kapag i-video nyo siya or picturean nyo para kapag ibalik na natin, mas madali na lang natin tandaan. Hinugasan na rin natin yung tray niya mga kalikot kasi punong-puno ng ink. Tapos itong cupping unit niya. So yan, malinis na siya. Habang nakabukas pa siya, palitan na lang natin itong mga pick-up roller niya, yung upper at saka yung lower fader. So no choice kasi tayo mga kalikot kasi hindi niya nahuhugot yung ating bond paper. So may available naman tayong parts. Ayan, bago siya. Kasi dun sa lower fader niya, medyo may gas-gas na yung mga rubber niya. Tapos madumi na rin yung loob ng yung gear ng mismong lower fader niya. Pero ang gagawin natin, palitan na lang natin na buo bago na yung ipapalit natin. Dito sa side niya may tatlong screw siya mga kalikot. Tanggalin lang natin to para matanggal natin itong upper feeder niya or yung kanyang pick up roller.
So, kailangan guys kapag nagbaklas kayo nito, kailangan kabisaduhin nyo muna or mas maganda i-video nyo para kapag ibalik na natin, mas madali na lang natin ibalik kasi nga maraming gear siya. Hindi katulad ng mga Epson. So, ganun rin dito sa lower feeder nya kapag nagtatanggal tayo. Tapos syempre i-check nyo dyan yung mga spring mga kalikot, baka mamaya may natanggal, hindi na natin alam ibalik. Nabaklas na natin lahat ng gear mga kalikot, simula sa malaki hanggang dito sa pinaka lower feeder nya. So sobrang hirap talagang baklasin. So minsan dito rin nagkakaroon ng problema, yung masyadong mahigpit na itong lower feeder nya, yung pinaka spring nya. Ayan Kaya minsan mahirap siya mag-play. So okay naman yung spring nya kasi kumakagat pa siya kapag i-clockwise natin. Kaso kapag i-counterclockwise natin siya, medyo hirap pa rin siya kasi medyo mahigpit yung spring nya. Kasi sobrang dumi na kasi mga kalikot. So ang gagawin na lang natin, palitan natin yung dalawang feeder nya, yung upper at saka yung lower feeder nya, o yung buong pickup roller mga kalikot. Dito medyo manipis na rin, ayan tapos madulas na siya. Parang dito rin siya nagkakaroon ng problema kaya hindi niya mahugot yung ating band paper. So palitan na lang natin ng bago lahat. Unahin muna natin itong lower feeder nya. Ito na yung dalawang lower feeder natin. So dito sa bago natin magaspang siya. Tapos dito makinis na. Tapos yung spring nya, ito kasi yung spring nya mga kalikot maluwang siya, hindi katulad dito sa isa. Yan mahigpit. Yan. So papalitan natin. Hindi na natin lilinisan to. Sobrang dumi na. Kasi baka nagkaroon na rin ng groove yung tapat mismo ng spring natin. Palitan na lang natin ng bago. Yan, para sigurado. Yan, ipapakita natin to dun sa may-ari na talaga pinalitan natin. Baka dito rin siya kasi nagkaroon ng problema. Lagyan natin konti ng oil. Linisin muna natin yung paglalagyan natin, tapos lalagyan natin ng grasa na pang printer mismo. Ayan. Lagyan rin natin ng grasa dito para madulas siya.
Ito na rin yung ipapalit nating upper feeder niya. Yan. So dito sa bago, medyo magaspang siya kaysa dito sa dati niya. Siyempre gamit na siya mga kalikot. Na-assemble na natin lahat mga kalikot, so itatry na natin siya. Try natin mag-print ng 3 copies para ma-check natin kung sunod-sunod na yung pagka-print niya. So try na natin. So sa colored tayo. Pero ito guys, empty na yung ink tank niya. So may mga ink tank siya na wala nang laman.
So check na lang natin kung sunod-sunod yung pagka-print niya. Tapos hihingi na lang tayo sa may-ari ng mga ink mamaya kapag okay na yung print niya. So 3 copy yung ginawa natin. Ayan guys, oh. Nung nagpalit na tayo ng pick-up roller or mga feeder niya, sunod-sunod na siya nag-print. So may isa pa. Ayan guys. So ibig sabihin, doon nga sa mga feeder niya or sa pick-up roller, yung upper at saka yung lower niya. So hindi natin alam kung saan ang may problema doon. Basta pinalitan na lang natin ng bago. Ayan guys. Try natin na 4 na copy kung magpi-paper jam pa siya. Or try na lang natin 5 para sigurado. Ayan, so 5 copies yung ginawa natin. Kaso nga lang, wala na siyang maibubuga kasi empty na yung bottle ng ink tank niya. So naka-isang print na tayo. Medyo matagal itong video natin kasi mabusisi yung Canon na to. Mabusisi kapag binaklas. Ayan, naka-2 copy na tayo. So may 3 pa. At least hindi na siya paper jam. Kung baga tuloy-tuloy na yung pag-print niya. Hindi katulad nung una mga kalikot, isang bond paper lang yung ma-print niya, tapos yung pangalawa magpi-paper jam na kaagad siya. So ito guys, ayan o, maganda na yung feeding niya, dire-diretso na. So ayan, wala siyang na-print kasi empty na yung bottle ng ink tank niya. Pero okay na yung feeding niya, oh. Okay, so bali kuha muna tayo ng ink dun sa may-ari. Tanungin muna natin. So at least dire-diretso na yung pag-print niya mga kalikot. Bali bubuuhin ko muna siya kasi okay naman. Magki-cleaning na lang tayo kapag nalagyan na natin ng mga ink. Yung mga ink tank niya kasi empty na. Ayan o. So ito yung magenta natin at saka yung yellow, wala na talagang laman. Kaya wala siyang print out. So update ko na lang kayo mga kalikot kapag okay na lahat yung print out niya or nakarga na natin ng mga ink. Much later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating printer Canon G2010. Bali magkakarga muna tayo ng mga ink niya kasi ito nga, oh, empty lahat. So lalagyan ko muna siya ng mga ink mga kalikot, tapos maki-cleaning tayo para makargahan niya yung kanyang mga cartridge. Ang paglagay naman ng ink mga kalikot, tanggalin nyo lang yung takip ng bottle ng ating ink. So madali lang naman maglagay ng ink mga kalikot. Yan. Kung saan yung kulay na yellow, magenta, cyan at saka black, doon rin nyo ilalagay yung tamang ink nya. So ito talaga empty na empty yung yellow at saka magenta, kaya yung isang bottle sakto lang. Ayan o, kasi empty na talaga siya. Ayan. Try na natin mag cleaning, tapos check natin yung pattern ng kanyang kulay. Isishare ko rin pala sa inyo kung paano tayo mag head cleaning na without PC or computer. So naka number 1 siya, naka-select. Pindutin lang natin itong tool icon. Ayan, so na-select na natin yung ating tool icon. So nandun na siya. Pindutin natin itong plus. Ayan, so sa number 2 tayo. Tapos start natin. Ayan, hanggang sa mag head cleaning na siya. So antayin lang natin matapos mga kalikot. Check na natin yung kanyang mga kulay. So pindutin ulit natin yung kanyang tool icon. Tapos start natin. Tapos antayin lang natin magpi-print siya. Check natin kung ano yung kulay na wala or kulang. Ayan mga kalikot, hindi na siya nag-paper jam. So may kulang sa black natin at saka sa magenta. So i-deep cleaning natin siya. Pindutin ulit natin yung tool icon or tool button. So nandun na yung tool icon nya. Press natin yung plus, ipunta natin sa number 3, ayan, para mag deep cleaning siya. Tapos start na natin. Ayan,
Ganon pa rin mga kalikot, may kulang pa rin sa printout niya. May mga hairline siya. So try natin na tanggalin yung kanyang cartridge. So i-open muna natin yung kanyang scanner. Tapos press natin yung stop button ng mga 5 seconds hanggang pumunta sa gilid yung print head niya. Yan, or yung kanyang cartridge. Tapos press ulit natin yung stop button ng mga 5 seconds ulit hanggang pumunta sa gitna yung ating cartridge. Ayan, open natin. So yung block nya may problema rin. So dito naman okay naman siya, kaso nga lang kapag nagpiprint na tayo, may kwan siya, may hairlines. Ano, okay siya. Yan. So punasan muna natin. Check naman natin itong black. Punasan muna natin. Ayan. Try ko muna siya na ibabad sa alcohol. Ayan o. Baka may barado siya dun o. Mukhang tumigas. So wag lang natin babasain yung mga contact. Nababad na natin mga kalikot yung ating cartridge sa alcohol. Punasan na lang natin siya mga kalikot, tapos kabit ulit natin. Pagkatapos natin siya i-cleaning, check natin yung kanyang mga kulay. The next day. Update tayo mga kalikot. Ito na siguro yung panghuling araw natin na re-reparin itong printer Canon G2010 kasi nakapag-usap na kami ng may-ari. May ibang problema pa siya dun sa kanyang mga cartridge. Lalo na yung black tapos yung magenta yellow niya. So yun yung problema niya. Sa gitna niya may problema. Kung baga may mga hairlines or barado siya. So ang sabi naman ng may-ari, pina-check sa atin yung price ng cartridge. Mukhang hindi pa nila kayang bilhan. So nagagamit naman yung black niya sa mga text. So pwede siya. So katulad nito mga kalikot. Yan, try natin mag-print. Sabi naman ng may-ari, okay lang daw kasi puro mga text naman yung ipiprint niya. So gamitin niya muna habang pinag-iipunan nila yung pambili ng cartridge. So wala na rin tayong magawa kasi nilinisan natin yung dalawang cartridge niya. So ganun pa rin. Pero ang ginawa natin, nilagay ko sa high yung settings ng kanyang print quality. So nilagay natin siya sa high. Dati siya nasa standard, kaso nagkakaroon ng problema yung print niya. So nilagay ko siya sa high para magiging okay yung print niya. So sa text, okay naman siya mga kalikot. Yan. Kapag colored lang, yun lang yung problema niya. May kulang. So try natin mag-print ng colored. Pero na-solve natin yung problema niya na nagpi-paper jam. Kung baga, magpiprint siya ng isa, tapos mamaya hindi na siya magpiprint. So pinalitan natin yung mga feeder niya, yung pick-up roller, yung upper at saka yung lower feeder niya, pinalitan natin. So naging okay na siya kahit mag-print tayo ng 10, dire-diretso na yung print niya. So ang naging problema niya naman nito mga kalikot, nung natapos na natin na repair yung mga feeder niya, doon naman siya nagkaroon ng problema sa mga cartridge niya. Hindi kompleto yung pattern ng kanyang kulay. May mga kulang na kulay siya, tapos may mga hairlines. Sabi naman ng may-ari mga kalikot, okay lang daw kahit kulang yung pattern ng kanyang kulay, basta okay siya sa text. Try natin mag-print ng or mag-nozzle check na lang para makita nyo rin yung damage ng kanyang cartridge. So ito guys, may damage yung magenta, blue at saka yung black nya. So kapag nag-print siya ng colored, makikita nyo yung hairlines. Katulad nito mga kalikot. Dati kasi nung unang print natin, bago natin kinuha to, may mga hairlines na siya. Ayan yan. Bago natin kinuha ito, nag-print muna tayo. Napansin kaagad natin na may mga hairlines yung dati niya bago natin kinuha yung printer.
So sabi rin ng pinagkunan natin itong printer, nakabilad ata to dun sa barangay hall. Kung baga naiinitan kasi itong printer na to dun sa table dun sa barangay hall, kaya siguro natuyuan yung kanyang cartridge. Bali isa sa uli na natin to sa may-ari mga kalikot. Bala na lang sila kung bibilhan nila ng cartridge itong printer nila. Okay, so ang ginawa lang natin dito mga kalikot, nag-cleaning tayo, tapos pinalitan natin yung mga pickup roller niya, yung upper at saka yung lower feeder niya. Tapos nilinisan natin lahat, pati yung mga waste ink pad, so nilinisan rin natin. Tapos yung kanyang mga cartridge mga kalikot, bali nagsaksyon tayo, so ganun pa rin, may problema talaga sa kanyang mga cartridge. So ito na yung mga print niya, yan. Pero pag text okay siya, pero kapag colored lang, yon may mga hairlines. So okay, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating printer Canon G2010. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung ganitong mga video, huwag nyo pong kalimutang suportahan ng ating channel. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.